Our first question will come from Manay Ethel Ramos. Ah, Hello po. ah, ang gwapo mo malaking lalaki ka. Mas gwapo ka kay Gerald. Ay, ano ba yan? Ngayon, may itatanong ako sa'yo. Sa Hong Kong, I read somewhere na sa Hong Kong na pagkamalaking lalaki ka talaga. Opo. No, now you tell us nga naman. No? Hindi pa kami nag-e-eksena, nagsiset up pa lang kami. Sa Hong Kong, mga kawig ko sila. Mga parang Korean look, mga Chinese. Tapos tumitingin ako sa mga tiyangge. Tapos tinitignan ako ng mga babae. Nakatingin sila, nakatitig sila sa akin. Sabi ko, ano ba yan? Baka iisip nila lalaki lang talaga ako. Pero nagpapapogi ako pag tumitingin sa kanila. So yun, nakakatuwa. Kasi yung susunugin sana ng bigote. Yung hindi na ako naka-costume nun. Nakapang daily outfit na ako, tapos nakababa yung buhok ko. May bigote ako, kasi lunch break lang namin nun. So tumitingin-tingin ulit ako sa Tiangge. May mga parang Arabo na nagbibenta. Parang weird para sa kanila na babae na may bigote. So, nakatingin siya sa akin na ang tagal-tagal. Tapos, hanggang sa lumapit na siya, hindi niya na yata natiis yung kapal ng bigote ko na hindi bagay sa pagkatao. Na babae, may bigote. Tapos, lumapit siya. Tapos, sunugin niya. Tapos, sumigaw muna ako sa kanya. Tapos, sumigaw ulit ako patakbo palayo. Ngayon, pwedeng describe ang role mo dito and why you became a boy. At saka sa tatlong leading men mo, kanino ka naging partial habang nandoon ka sa real and real. Ako dito si Jade and Yuan kapag lalaki. And parang isa siyang anak na babae na naglolong sa pagmamahal ng isang tatay. Kasi since bata pa siya, lumaki siya ng walang tatay. So hanggang sa lumaki, gusto niyang makasama yung tatay niya. And nung nakita niya na yung tatay niya, bilang Chinese, dito sa Beyond the Girl, makikita mo dito yung totoong traditional Chinese culture. Pinakita namin dito yung kung ano yung totoong Chinese family, kung na meron silang one-child policy, na importante sa kanila na ang anak na lalaki dahil kung hindi, ipapaampun nila yung babae para maging sa kanila yung lalaki. So, importante sa mga Chinese ng anak na lalaki. So yun, nagkita kami ng tatay ko and then ayaw niya sa akin. Gusto niya yung si Yuan, yung lalaking ako. And yun, hanggang sa doon na nagsimula ng journey ni Yuan na tinanggap na siya ng tatay niya. Pero sa loob-loob niya, babae siya. Sa labas niya, lalaki siya. Ay, babae siya. Thank you, Kim. Our next question will come from Tita Emmy Abuan Wait from lang. Filipino Star ngayon. Wait lang, Eva. Yes, Mother Beeps. I think to add to Manay Athel's question about your leading men, Ay, yes, the three ako. leading men, can Oh, you yeah. may kwento, anak? Sa tatlong leading men ko, ang babait nila, iba-iba yung mga characters nila, and kahit yung mga totoong ugali nila sa totoong buhay, nakakatuwa and parang ang sarap nilang kasama. And si Jolo hindi namin nakasama sa Hong Kong, so mas matagal kong nakasama si Sian and si Mateo. Si Mateo, funny guy siya and Bisaya siya, so nagkakaintindihan kami and pwede namin maloko-loko sa yung ibang tao, gagamitin lang namin yung Bisaya language namin. And si Sian naman, matakaw. kahit ang ganda ng katawan niya, pero hi Sir Deo. Kahit ang ganda-ganda ng katawan niya, pero ang takaw-takaw niya. Pero in fairness sa kanya, nag-share naman siya ng pagkain niya. So, nakakatuwa. Ayan, we'd like to acknowledge the presence of our business unit heads, Sir Deo and Rinal. Hi, Sir Deo. Good afternoon, Sir Deo. Aaron, our second question, please. From Tita Emmy Abuan of Filipino Star ngayon. Hi, Kim. Ano-ano yung mga difficulties na na-encounter mo while doing itong Beyond the Girl? Hindi naman mahirap siya kasi first time ko maging lalaki na role. Pero tinulungan naman ako ni Direk Malu and yung mga kasamahan ko. Parang ang saya-saya nga kasi parang I feel so blessed sa mga
sa mga artistang kasama ko sa show na to kasi award-winning sila. Ang gagaling nila, mga batikang artista. And tinutulungan nila ako, inaalalayan nila ako. So masaya ako sa grupo ng buong team ng My Beyond the Girl. And yung struggle, siguro yung pagiging yuwan. Kasi hindi ko talaga inisip na magkakaroon ako ng role na magiging lalaki ako. And yung pagsuot ng suit, pagsuot ng lalaking damit, binibenda yung dibdib ko para maging flat na yung boobs ko. Tapos may bigote pa, may makapal na kilay, tapos may wig. So parang isipin mo ang hirap, pero dahil sa mga taong nakapaligid sa akin sa set, parang ang saya-saya namin, tapos ang gaan-gaan lang ng feel din sa set na parang ang saya. So, hindi mo iisipin yung pagod. Iisipin mo, ay, mas bubutihin ko to kasi ang gagaling ng mga kasama ko, tsaka ang babait nila, and yung suporta nila sa akin, nandoon, mararamdaman mo talaga. Okay. Hindi ba naging dito si Jola Revilla sa'yo? So, pinursu ba niya yung panliligaw niya sa'yo sa totoong buhay? Hindi po. Kasi Hindi. type ka niya eh. Hindi ko alam. Pero mabait naman si Jolo. Lagi siyang naglilibre ng mga pagkain. Ang dami namin pagkain set. And okay naman. Okay, thank you. Thank you, Tita Emmy. Our next question will come from Jerry Donato of the Philippine Star. Hi, Kim. Is it true na binigyan ka daw ni Jolo Revilla ng siomai? And then, ano naman yung binigay na Chinese or something Chinese food? Or something Chinese na binigay ng dalawang mong leading men? Two other leading men? Si Jolo kasi kilala naman talaga siya na galanteng tao na kahit sinong tao ililibre niya, kahit biruin mo siya na, uy, manglibre ka naman. Mamaya meron na siyang pagkain. So, kilala siya gano'n. So, sa set namin, lagi kami may siomai, lagi kami may Starbucks, or kung ano-ano mga pagkain. Eh, yung dalawang boys, chika lang kaya na i-offer. Hindi, yung dalawang boys naman, chika lang sila ng chika. Kain lang sila ng kain. Hindi, wala pa naman silang binibigay yung dalawang boys. Yun. Kwentuhan lang kami ng kwentuhan, and masaya naman kami sa gano'n. And pag madaling araw, si Mateo yung nagigising sa amin kasi ang taas-taas ng energy niya pag madaling araw. So, madaldal siya, makwento. So, kami naman, naaliw din naman kami, and hindi kami naantok. Mga ganun. Thank you, Kim. Kung si Kim ang My Beyond the Girl, ito naman, My Bago Bantay Girl, si Tita Mercy Laharde. Hi, Kim. Wahan ho. Tama ba yun? In Tagalog, magandang hapon. Waan ho, tama? Tama. Chinese. Siguro yun. Tama ba? Chinese ka naman, di ba? Waan ho, tama? One-an. Waan. Ho-an. Ho-an. Ano? Sige, sige. At, Kim, kung naging tomboy ka o lalaki ka, sino sa kapamilya stars o kapuso stars ang gusto mong ligawan at bakit? Para may connect. Naging lalaki ako. O maski tomboy, no? Ang tomboy, ang liligawan, babae. Oh, gano'n naman talaga. Ilan? Una, sino ba? Naiya ako. Okay lang. Dati ganyan din ako. Dati yun, Ngayon, sa mga lalaki, ang liligawan ko. Bakit? Ay, babae! Kapag naging lalaki ako, naligawan ko sa babae si Angel Aquino, si Ay, ko rin. si Marian Rivera, Ay, lalo na. si Isa Calzado. Pareho tayo ng taste. Sige.
Bakit? Bakit? Wala. Mga maganda naman sila and wala lang. Na-amaze lang ako. Pero ikaw, nagkakakrush ka. Hindi, babae ka ngayon, pero nagkakakrush ka din sa kapwa mo babae. Crush? Oh, Ang admire pangit mo. naman. Hindi, na-admire mo yung kaganda. Na-admire, oo. Parang, wow, ang ganda-ganda niya naman. Parang gano'n. So, ilang gusto mo maging anak na lalaki? Ever. Anak naman ngayon, lalaki. Mga 2, 3, ganyan. Salamat. Ay, Tosha. Tosha. Sheshe. May effort, thank you so much. Tita Mercy, may nagpapatanong, sino daw yung naging tatlo niyong kaulayan? Oh, ikaw naman. Hindi lang tatlo. Dati. Not only once. But many times. Okay, magkakaroon po tayo ng separate press con for Tita Mercy. Our next question will come from Tita Crispina Belen of the Manila Bulletin. Pag nag-asawa ka, would you prefer a Chinese or a Filipino? Ngayon kasi hindi na masyadong pinapractice yung Chinese tradition pag nag-aasawa. So, and sa amin naman, sa pamilya namin, hindi na rin namin masyadong pinapractice yun. So, kahit ano lang, kahit kung sino man yung nandyan na totoong magmahal sa'yo, hindi ganun na. Ano mga Chinese traditions na na-incorporate sa'yo ng father mo? Chinese traditions? Ano ba? Pamahiin. Pag Christmas, magsuot ka ng mga circle-circle. Pag makakita ka ng itim na pusa, kumagat ka ng wood. Na nangyari sa'yo sa Hong Kong, di ba? Oo, nakakainis. Kwento mo sa kanila. Hinabol ako ng pusang itim. May pasa ako dito sa paa ko ngayon. Kasi nag-bike ako, yung eksena namin bike. Tapos, doon kami sa streets sa Hong Kong na mga makikitid na daan. Tapos, nakita ko na yung pusang yun. And then, pinapaalis na namin siya. So, umalis na siya. So, nung nag-take na, papunta pa lang ako. Tapos, sumalubong siya sa akin. So, tumalon ako sa bike ko. Tapos, umiyak ako kasi tinatawanan ako ng mga tao. Yun lang. Thank you, Kim. We have a question from Ampet Nabus of Bulgar and DCMM. Hello, ikaw na, Kim. Kanina sinasabi mo, nung nakalalaki kang itsura, nagpapakyut ka dun sa mga taga-Hong Kong na babae. Anong klase yon pagpapakyut na ginawa mo? At anong mga tips ang ibinigay sa'yo ng mga, lalo ni Direk Malu, para magampanan mo yung role na Yuan? Yung mga tips, Sinabi niya direct eh. laging naka-slouch. Aha. Tapos, laging yung parang simangot look. Kasi di ba pag mga lalaki, lalo na pag mga pogi, sungit-sungitan, school of acting, mga ganun. Tapos, may mga mata-mata lang. Tapos, yung mga kamay, laging nasa pocket para mukhang malapad yung katawan mo. Yung boses. Mababa din. Paano ka nagpakyut dun sa mga girls sa Hong Kong? Ano ginawa mong... Wala, tinitigan ko lang sila. Tapos, paano naman sila nag-react? Tapos tinitingin din sila. Gaganon lang din ako. Tapos, titingin lang din sila, then magsismile lang sila. Tapos nakakapit na yung mga paningin nila sa mukha. Wow. Yan. Nakakatawa kasi akala nila talaga lalaki ako. Pero hindi naman. Actually, pogi ka nga kung naging lalaki ka. Anyway, gaano kayo katagal sa Hong Kong at lahat ba ng eksena tinapos nyo na doon? Hindi, sa ibang part lang ng week 2 namin, nasa Hong Kong kami. And konti lang doon. Konting scenes lang. 4 days kami doon. So, yeah. Okay, thank you.